Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article sa Daily Tribune, tribune.net.ph. Tungkol ito sa interim release ni PRRD na based from this article sa mga pahayag ni Attorney Kaufman at yung defense, prosecution, may malaking pag-asa na magkaroon, papayagan ng interim release si Tatay Digong. Makalabas siya bago yung pre-trial schedule niya sa September 23 to 26. Ito, paliwanag ko. Okay, ito ang title. Duterte camp renews appeal for temporary release before pre-trial. The camp of former President Duterte has renewed its appeal for the temporary release from custody of ICC as the pre-trial hearing for his crimes against humanity case draws near. Okay. The filing of the petition came just a little over a month before Duterte faces the ICC judges anew for the confirmation of the charges scheduled for 23 to 26 September. So, halos August, isang buwan mula ngayon, haharap na naman si PRRD sa mga pre-trial judges. At ito nga, double time itong kanyang mga abogado para ma-release na siya bago yung September 23. Okay, so ito ngayon ang mga pangyayari. His lawyer, Nicholas Kaufman, assured the ICC that they are willing to comply with any conditions deemed appropriate by the tribunal to allow Duterte's immediate release to an unnamed country. Ito ang pahayag ni Attorney Kaufman. Mr. Duterte's presence at confirmation hearings may be waived but if necessary may equally be ensured by way of video conferencing. Yun po ang nakalagay sa petition dated August 19. So August 21 ngayon, ano? So bago lang itong petition na please i-release nyo na. We are assuring the court mag-a-attend ang Pangulo sa hearing. Monitoring conditions of release and contact restrictions may be ensured through blank, redacted yung country na pupuntahan niya. Only two state parties, namely Argentina and Belgium, have signed cooperation agreements on interim release with the ICC. So, ito, hint lang, pwedeng Argentina, pwedeng Belgium ang pupunta na. But the defense told the tribunal that the country willing to host Duterte has already undertaken to abide all conditions as would be required by Article 42 of the Model Agreement on Interim Release. For the sake of clarity, the defense informs the pre-trial chamber that the blank, redacted yung country, continues to affirm its willingness to cooperate with the court to accept Mr. Duterte under its territory and to enforce conditions of its release, condition of release. So, ayan bagong petition ito. Kasi yung unang petition parang hinold ni Attorney Kaufman. Huwag muna, kay meron pa kaming ayusin. So ito, 2 days ago, na-file na, i-release nyo na po si PRRD dahil ayos na ang lahat. Yung country na tatanggap sa kanya, willing lahat na gagawa sa kondisyon ng korte. Yon ang petisyon. Okay, ang prosecution naman. The prosecution earlier said that they would
only agree if Duterte would be transferred to their prepared host country, not the defense chosen country, which has a history of extensive cooperation with the court. So, ito na ngayon ang magandang development. Ang prosecution pumapayag na ma-release, interim release si PRRD kung doon siya pupunta sa bansa na gusto ng prosecution. Okay? Ang defense naman, si Attorney Kaufman, may ibang gusto niya, may ibang bansa na gustong papupuntahan ni PRRD. So at least, pumayag na ang prosecution nga ma-release si PRRD sa bansa na gusto nila. So, anong bansa kaya ang gusto ng prosecution na doon mapunta si PRRD? To me, okay na yan, basta makalabas siya sa kulungan. So, ipagdasal po natin, kasi August 19, 1 month na lang, before your September 23 na hearing, expected natin na magdesisyon na ang ICC kung bigyan ng interim release si PRRD or hindi. So, tuloy po natin ang pagdarasal. Ako, araw-araw, everyday, hindi po nawawala sa aking dasal si PRRD kasi kailangan niya makalabas. Napakahirap ang kalagayan niya doon sa loob. Nalulungkot. Although, sabi naman ni Kitty, itong payag niya na is okay naman daw si Tatay Digong, high spirits. So, naka-adjust na siguro. So, mas okay kung makalabas siya. Kasi it will take time. Ako, positive thinking ako, mananalo si PRRD sa kasong ito. Mahina. Sa tingin ko yung mga pahayag ang basihan ko, pahayag ni Attorney Kaufman, mahina ang mga ebidensya, makakalabas. Kaya lang, it will take time bago siya makalabas. Bago siya manalo sa kaso. Kaya importante yung magkaroon siya ng interim release para hindi siya nakakulong habang nag-undergo yung trial. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Silang ante ang tagaan o yero, silang nanay. O muna ni ang yero nga ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyod. So sayo pa gani ga ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og yero. Sumawag ka na. Ha? Ug karon abot na gyud ang hero nga gihatag ni nanay nga tigulang nga balo. Ug muna ni si nanay ang tigulang gitabangan lang gani ni kuya. Muna ni ang gipatindog ni nanay nga iyang atupan karon. Sa Ginoo kay gitagaan ko sin kay tigulang naman ko. Lagi. Pila na day na imong edad? 34 na. Si 34. Oo, sa tigulang na gid ka. Ang mag-atupan ni nanay. Akong awas. Ay mong awas ang magtabang sa imo ha. Oo. Lagi. Pila na day nanay ka tuig nga sa imong pagkabalo na? Kapi na 20. Kapi na 20 ka tuig. Oo, so asa so karon imo gining balay ang imong gipuy-an. Oo, so gitabangan lang ka. Tabangan ko sa
Nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sinagatan sa video nga natagaan siya gero. Salamat nanay. Magaling isa ko